Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 17 ng Mayo, May 17, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:28 ng umaga. Biyernes at medyo makulimlim. Nais ko lang po ipagpatuloy yung hindi ko natapos kahapon na nagpatotoo o nagsalita yung dating asit ni Jonathan Morales. Opo, na in-interview ni Epifanio Labrador. Ayan po, i-continue ko lang po kasi hindi natapos yung yung interview eh. So, hinangti ko na lang para ngayon itutuloy ko na lang. Ang title ko po ngayon ay Dating Asit ni Jonathan Morales Nagsalita Na. Ayan po. Ka-Fred pala ang pangalan. Pinakinggan ko ulit. Akala ko Prin sabi niya pero nung bandang huli, Ka-Fred. Ngayon ay uulitin ko lang po kung ano yung sinabi niya para bibigyan natin ng emphasis. Nagpapabenta daw si Morales ng droga sa kanila. Opo, nagpapabenta po ng droga. Yung mga asit niya ay pag matagal na, binibinta naman sa mga pulis. Pinapatay po. Opo. Yung mga asit niya, siguro kung marami ng sikreto alam o medyo ayaw ng sumunod o napapansin niya na delikado na siya kasi baka isuplong siya Ayan, binibinta na yung mga asit niya sa mga pulis. Ayun, pinapatay na. Nagpapabenta din siya ng mga baril. Opo. Doon sa mga asit niya. At kung may naibinta na, ay pinapahanap din niya kung saan talaga o kung sino yung tao na bumili at isusuplong naman niya sa mga pulis. Ayun, pagkakapirahan nila yan kasi illegal yung baril kung walang lisensya, hindi ba? At ito nga ang hindi na ako nagtataka dito, Duterte supporter pala si Morales. At napaka-sinungaling at masamang tao. Yan po ang sinabi noon ni Ka-Fred na in-interview ni Epifanio Labrador. Kung gusto nyo pong panoorin ay naandun naman po yun Aywan ko kung nasa 25 views na ata, tinignan ko kagabi. 25,000 views. Pero maglalagay ako ngayon dito ng mga bagong verse para makumbinsi kayo o para makumbinsi si Engineer Toto Kausing na mahirap magbago ang tao o hindi kayang baguhin ng tao ang sarili niya. Yan po na ang bibigyan ko ng ngayon ng diin. Ito po ang mga verse na gagamitin ko. Plus pa yung ginamit ko kahapon ay palagay ko naman ay yung tatalakayin ko dito ay magkakaroon ng impact. Opo, o maitatanim sa mga isipan ng mga tao. Pero bago ang lahat po ay nais ko lang pasalamatan yung mga subscriber natin, lalo na yung nagko-comment o nagla-like. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalia ng Bacolod, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako po ay masigasig na nagbablog araw-araw from 6:30 to 7 o'clock po. 30 to 40 minutes lang po ang kinukuha ko sa inyong oras at para naman hindi mahaba. Kasi kung 1 hour na nga ako nga
nahirapan na ako magkuha ngayon ng 1 hour eh. Sa dami po ng pinapanood kong mga vlogs. Pero kinukuha ko lang po yung mga importante. Ayan po ano. Si Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Jos Shalan, Elenita Sculpture ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querte Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer E. Duarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John DeCinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres. Nag-comment pala ito kahapon at sinagutan ko na rin ano. Salamat po Cyril Andres, Hermihenil Dugardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintag, Leonardo Acebis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako ay nagiging inspirado na mag-vlog ng mag-vlog tuwing umaga po ano. At ito naman po ang mga vloggers na nilirekomenda po natin na ating suportahan at panoorin. Ito po sila no, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto. Actually ito si Michael Apasibli, napanood ko kahapon. Maganda yung topic niya. Maganda, opo. At itatopic ko yan. Yung huwag tayong madala sa mga propaganda. Yung ang topic niya opo, parang pinapasakay lang tayo dyan sa mga balita na ganyan na noon ko pa po iniisip yan. Opo, maganda po yung topic niya kahapon ni Michael Apasibli. Si Bunyog Pagkakaisa, si Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isigera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pitzchay, Kapihan ni Artat Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Walde Carbonel. Ugaliin po natin na panuorin sila palagi at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko na talagang totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang topic po natin ngayon ay ito nga, dating asit ni Jonathan Morales nagsalita na. Ayan po ano, ay pupuntahan ko lang po yung video, opo, para iparinig sa inyo yung continuation po. Yung continuation kasi nga kahapon ay hindi po natapos Kaya nga ito ay ayan. Ay kayo ni Morales. Bakit ganun? Kasi pinapapatay niya kami. Kasi alam namin yung dinidilibera namin ng droga. Ito po yung kahapon, ayan. Yan, nakamotor. Pinuntahan niya, no? Yang kalsada na yan ay kung sa inyo yan ay tignan nyo maigi. Baka
nakikilala nyo yung kalsada. Sa bandang Davao daw ito at sa Cagayan de Oro. Ayan oh. Oh. Bahala na kayo. Ngayon, pupunta na po tayo dito sa continuation 1140. Dito po tayo huminto kahapon. Ito ha. Ito 1140. Ayan po. Pulis, mayroon nakasibilyan. Okay. So alam mo yung uniform ng pulis? Opo. Okay. So at least malinaw, no? So ano sa palagay mo kung bakit pinapapatay kayo ni Morales? Bakit ganun? Kasi pinapapatay niya kami. Kasi alam namin yung dinideliveran namin ng droga. Inuunahan na lang kami ni Morales para patayin kami. So ibig sabihin, kaya niya kayo binibenta dahil alam niyo kung sino-sino yung mga taong dinadala niyo ng droga. Opo. Dahil siya rin nag-utos, tama ba? Opo. So para baka natatakot siya na ituro niyo, siya ang matukang, kaya inunahan niya na kayo. Opo. Ganun ba ibig sabihin mo? Opo. So mautak talaga to si Morales, ano? So buti na lang nakaligtas ka. Opo. So maliban sa pag-uutos niya sa inyo ng pagbebenta ng droga, ano pa yung alam mo tungkol kay Morales, ka Efren? Yung inuutosan niya kami pagbenta ng mga baril. Ganyan. Teka. Baril ba ka mo? Opo. Anong klase mga baril? Mayroong profile, shotgun, OC, ganyan. So nagbebenta ka rin, ibig sabihin inuutosan kayo bumenta ng Armalite. Opo. So tapos nun, anong ginagawa niyo pag naibenta niyo na? Binibenta namin. Ang nakakabili naman, inuutosan din kami. Kung sino nakakabili sa amin, ay gusto niya ipahanap naman sa amin para mahuli. Teka, naguluhan ako. Yung bumili sa inyo, yung pinagbentahan mo, pinapahanap din sa inyo ulit. Opo. Bakit? Bakit pinapahanap sa inyo ulit? Pag mahanap namin, papahuli din sa pulis. Yung bumili sa inyo. Oo. Aba, mautak nga si Morales. So, ibig sabihin, kawawa yung bibili sa inyo kasi siya rin mismo magpapahuli. Oo. Siya mismo ko pahuli yung bumili. Grabe pala yung mga modus niya, ano? So, binibigyan naman kayo ng pera pag nabenta niyo. Hindi naman. Minsan, bibigay sa amin konti-konti. Minsan naman hindi. So, ibig sabihin pala, minsan tinithank you niya yung pagod niyo. Opo. So, hindi pala talaga maganda ang ano niyo sa kamay ni Morales. Ngayon, nanonood ka ba ng hearing sa Senado? Opo. Naniniwala ka ba na gawa-gawa lang ni Morales yung mga sinasabi mo? Opo. Paano mo nasabi? Kasi sinungaling yan. So, ito, huling tanong ko sa iyo. Ano ba ang palagay mo? Ito bang si Morales ay inutusan ng mga Duterte para sirain ang si PBBM o ano ba to talaga? Ano bang pagkakaalam mo kay Morales? Si Morales, tao talaga yan ni Duterte. Paano mo nasabi? Kasi yan si Morales ang nag-uutos sa amin pandikit ng mga sticker sa mga barangay. Sticker? Anong sticker? Anong barangay? Hindi ko magets. Anong sticker? Anong barangay? Yung mga pang ano sa eleksyon, dinidikit. Poster. Yung Poster. ano. Saan? Nung tumakbo ba si Si Duterte. So Yung pagtakbo ni Duterte. inutusan ka o ikaw lang inutusan o Marami kami, mga tauhan. ay yung mga tauhan niya mismo magdikit ng ng sticker? Sticker. Yung malaki ba? Yung mga poster o sticker? Yung mga malaki. Poster. Pandikit, Oo, poster. Pandikit sa mga bahay. Oo. So, magpasensya na natin mga kababayan dahil alam naman natin, grade 3 lang si Kuya Fred. So, ibig sabihin, alam mo na tauhan siya ni Duterte. Opo. Okay, malinaw na sa akin ang lahat. So,
Buti nabanggit mo yung ano na yun. So, binigyan naman kayo nung ano, nung mga panahon na yan, pinapakain naman kayo nung eleksyon. Pinapakain kami. Ayan lang. Hindi naman sa amin nagbibigay ng pera. Hanggang kain lang. Buti sumusunod kayo kay, ano, kay Morales. Ay, natatakot naman kami. Matapang ba si Morales talaga? Ay, na ano kami, baka patayin kami. Yan, lahat ng utos niya, sinusunod na lang namin. Mahirap pala na tao to, no? No. So, anong masasabi mo sa mga kababayan natin? Dapat ba silang maniwala o hindi? Ay, huwag kayong maniwala, sinungaling yan. Sinungaling tao niyan. So, may plano ka pa bang bumalik sa Maynila? Hindi na po. Ano bang trabaho mo ngayon dyan sa Davao? Ano bang ginagawa mo? Nag-ano na lang kami doon sa construction. Construction. So, O, ayan po, napanood na natin. O, ito, malapit nang matapos. Kung gusto nyo pong dito sa panoorin ating ulit, usapan, na mamulot andyan natin po, mga kababayan, puntahan ano? nyo yung, Ganun pa kanya, ba? yung Pasensya video ka na niya. kung 26K bago na tayo pala maghiwalay, itong views, 4 days ago. mag-aalas Marami-rami na rin mag-aalas po, 4 na ng So, ano. balik na po tayo sa ating Bible verse, Babalikan Sana ko lang yung ating kuwan natin. Ayan po, basta napanood nyo na ang sinabi niya ay napakasinungaling at siya ay bataan ni Duterte kasi nga ay inutusan sila nila Morales na magdikit ng mga poster o yung mga sticker dyan sa area nila siguro, dyan sa Cubao. Ngayon ay wala na siya sa serbisyo nito kasi 2013 natanggal siya sa serbisyo ay kumandidate po si Duterte ng pagkapresidente ay 2016. So 3 years na siyang wala sa serbisyo pero nagagamit pa rin niya yung mga kontak nga na magdikit ng mga poster o mga mga sticker. Ayan po. So, tauhan siya ni Duterte. Hindi ba? Pag-ugnay-ugnayin nyo po yan. Pati doon naandun siya nung presidente na si Duterte, naandun siya sa meeting sa Malacanang. Paano siyang makapasok doon kung hindi siya imbitado o hindi siya kilala ni Duterte? Hindi ba? Pag-ugnay-ugnayin nyo po yan. Hindi ba? At yung nagpapabinta pa siya ng baril, afterward, kung naibinta na yung baril, pinapahanap siguro yung talagang tao na bumili, saan ang location, saan ang bahay, para papasukin ng mga pulis at kakasuhan ng illegal possession of firearms. Ayan po pagkakakitaan na naman nila yun. Pero ang matindi dito na nabanggit ko na nga kahapon, yung pinapapatay niya, yung mga asset niya. Normal lang po yan. Kung marami nang alam o kaya ayaw nang sumunod, ay pinapapatay na po yan. Ako po ay mayroon akong doon sa bayan namin, mayroon akong alam na ganyan siguro 7 taon ang edad ko na matanda ako sa kanya. Ay, yung nanay nung yung nanay kasi doon, pinsang ko yung nanay. Ngayon, yung kanya, yung anak niya, napunta dyan sa Pasig, Marikina, at saka dyan sa bandang Cainta ata. Ngayon ay nahuli ng pulis na nagnakaw. Pero binatilyo pa siya noon. Ngayon, hindi na nakita Hindi na nakita. Ngayon, nung after a while, siguro mahigit 10 taon Opo. Ay nabalitaan ko ay nakauwi siya. Pero akala namin patay na talaga. Pero ang sabi nung nanay, hindi patay yan, sabing ganun. Kasi hindi raw niya, yung dibdib daw niya at sinasabi ay buhay pa yung anak niya. Kaya nung bumalik, may asawa na at saka anak. Tinatanong namin ay ginawa siyang asit ng pulis. Ganun lang.
ginawa siyang asit. Opo. Kaya ang pinabalita ay patay na siya. Hindi siya nagpakita sa nanay niya eh. Usa ka mag-anak niya. Halos magsasampung taon po. Ganun po yan. So, totoo na nangyayari po yan. Maikwento ko lang po sa inyo. Ano? So, punta na po tayo dito sa Bible verse na sasabihin ko. Uulitin ko ang nilalakad ko po dito, kung ganun ang style ni Morales, kung ganun na ang mga ginagawa niya, mahirap na po siyang magbago. Mahirap po yan. Kaya nga, kinukontra ko yung sinasabi ni Engineer Tuto Kausing. Kinukontra ko siya doon. Dahil nga, ay ito nga ang record niya mahirap na pong baguhin yan kasi Biblia po ang nagsasabi. Ito po babasahin ko na po John 15 verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you desire and it shall be done to you. Ayan po nakasulat. If you abide in me and my words abide in you, you will ask whatever you desire or what you desire and it shall be done for you. Ayan po. Ano po ang requirement? Kailangan nag-a-abide ka doon sa word niya. Opo. If you abide in me and my words abide in you, ayan nga, hindi ba? Nananatili ka kay Kristo at nananatili ka doon sa kanyang mga salita o tumatalima ka doon sa kanyang mga salita o mga panukala o mga plano o mga promises. Ganun po yan. Nananahan ka doon. Yun po ang ibig sabihin yan. Ngayon ay Ephesians 2:8. For it is by grace that you have been saved through faith. It is not of your works. It is the gift of God. Ayan po ang nakasulat. Hindi ba? Pero basahin ko ulit Ephesians 2:8. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God. Sa ibang version, it is not of your works. It is the gift of God. Yung nasisib na tao o yung nagbago na tao. Yung nagbago. Opo. Kasi ang tao po ay simula nung pinanganak, makasalanan na Yan po ang natutunan ko sa Biblia. Simula nang pinanganak ang tao, hindi natin alam kailan tayo nagsinungaling, yung kauna-unahan. At sino nagturo sa atin? Wala Wala naman nagturo sa atin na magsinungaling pero hindi na natin maalala bakit tayo nagsinungaling o kailan tayo nagsinungaling. Simula pa ng bata yan Kasi nga alipin po ng kasalanan. Ayan po, ay halos lahat dyan nag-uumpisa nagsisinungaling, hindi ba? Kaya nga ngayon ay kung mapapansin nyo po si Morales, kung nagsalita, halimbawa lang, grade 1, tinanong siya ng teacher niya. Tinanong siya, anong pangalan mo? Ay, hindi niya sasagutin ng ma'am, pinapunta po ako o pinabili po ako ng nanay ko sa palengke. Ganun ang sagot niya At kamuntik akong nasagasaan. Ganun ang kwento niya o mga sagot niya Ngayon, tatanungin siya ng teacher, ano ang pangalan mo? Jonathan po. Jonathan Morales. Yun ang hindi niya nga sasagutin agad Hindi ba? Ganun Ganun ang mga sagot niya. Umiiwas siya o ang layo ng mga sagot. Hindi ba? Ganun po. Kasi nga, it is normal unto him. Or, it is, sa kanya yung accustom na siya doon sa ganun Tinanong siya ni Jinggoy
O kung sinabi niya yung ganun na nagsasayang lang ng pera, hindi ba? O hindi magaling na investigador si Jinggoy. Ang layo ng sagot eh. Hindi, yes or no lang eh. Yes or no lang, pero ang dami ng sinabi. Ganun po eh. Ganun po ang mga sinungaling na tao. Answerable by yes or no na napakadali. Hindi ka na nga mag-isip eh. Hindi ba? Pwede mong sagutin kasi answerable, yung question na answerable by yes or no, walang mental kwan yan. Walang mental stress. Oh. Ay pero siya, ang dami niyang sinasabi. Kasi nga ganun nga. Accustomed na siya doon sa ganun pagsisinungaling. Ayan po ano. Ito po ang verse na ito, ano? Romans 7:14 hanggang 15. Para patunayan ko sa inyo na hindi makakaalis ang tao sa pagkaalipin ng kasalanan. Maliban na siya ay kahabagan ng Diyos o nakakuha siya ng favor sa Diyos. Remember ha, si Noah nakasulat at saka yung 3 anak niya na may mga asawa, actually 8 sila na nasib doon sa flood, hindi ba? Ang nakasulat po ay Noah find favor in the eyes of God. Kaya siya ay naligtas o siya ay nailigtas doon sa flood. Noah find favor in the eyes of God. Favor lang po. Favor lang. O habag. O unmerited favor. O yung grace. Ang tawag dyan, grace. Ngayon, ang sabi po ni Paul dito, we know that the law is spiritual. Ayan, mababasa nyo yan. Ay totoo siguro yan. Ang batas ay pang-spiritual o spiritual. But I am unspiritual. Sabi niya, o sa iba, I am carnal. Sabi niya, but I am carnal, sold as a slave to sin, o sold under sin. Ayan po, ano? I do not understand my own actions. Sabi niya, si Paul po ito ha, I do not understand my own action. For what I want to do, I do not do it. But what I hate to do, I do. Sabi niya hindi ba? Yung daw gusto niyang gawin ay hindi niya nagagawa. Pero yung ayaw niyang gawin, ayun ang nagagawa niya. Ayan po ang sabi ni Paul. Kasi nga tayo ay slave ng kasalanan. Ayaw natin ang korupsyon, hindi ba? Yung example ko kahapon, si Binay, lumalaban yan sa diktador, hindi ba? Ayaw natin ang korupsyon. Nagrarally yan. Itinataya ang buhay, hindi ba? Pero pag naandun na siya, ito pang sasabihin ko sa inyo, no? Pag naandun na, yung pangako niya, nakakalimutan niya. Bakit? Malakas po ang hatak ng salapi. Malakas po ang kinang ng ginto. Ayan po, kapangyarihan, kasikatan. Ayan po. Kaya ano po ang sabi ng mga politiko? Isa na yan si Binay. Nung tinatanong siya, ay bakit hindi na kayo umalis dyan sa Makati? Simula yan, sila na ang mayor Alam na alam ko yan kasi inappoint lang yan ni Kure. Wala namang pagkakataon manalo yan kasi nga walang pera, mahirap lang. Pero nung nai-appoint siya, hindi na napalitan ang mayor ng Makati. Pumalit yung asawa niya, tapos yung anak niya, ay ngayon, anak na naman niya, hindi ba? Ganon din yan po sa Davao. Ito si Rodrigo Roa Duterte, inappoint lang yan ni Cory as vice mayor dyan. Ang kinukuha ay yung nanay niya, yung si Soledad ata. Pero umayaw na kasi matanda na ako, sabi niya. Kung gusto nyo, itong anak ko na lang. Vice mayor. Tapos tumakbong mayor, nanalo na. Hindi na inalisan. Ganun po yan Pero ang nilalaban ni Soledad noon ay ayaw niya ang diktador.
yung ano ba yun? Yung political dynasty. Ay pero ang mga sagot po ni isa na yan si Binay ngayon, ang sabi niya ay ibinubuto naman kanya ng mga tao. Gusto ng mga tao. Ayan po ang mga rason nila ngayon eh. Pero noon ayaw nila ang political dynasty. Ganun po yan. What I want to do, I do not do. But what I hate to do, I do. Ayan po, para maliwanag po tayo. Ayaw natin na ba'y nagnanakaw, hindi ba? Ayaw natin yan. Korupsyon, hindi ba? Pero yun ang ginagawa natin. Hindi ba? Kaya tama itong sabi ni Paul eh. I do not understand my own action. Kasi nga siya ay alipin ng kasalanan. Pero although na ito ay born again na siya dito, pero hindi pa siguro talagang o bago lang ito eh. O kaya pinapaliwanag lang niya na ang tao talaga ay walang pag-asa na makapunta ng langit. Yan po ang sinasabi niya dito. 12 chapter po yan. Naubos niya dyan sa Romans na yan na pinipilit niya na ang tao ay walang tsansa. Walang tsansa na makapunta ng langit. Pinipilit niya yan. Isa ito. Oh. Ngayon ay siyempre ang tao kasi ay ligaw eh. Hindi ba? Oh, ako 6 months hindi ba aayusin ko ang gobyerno. Ganun lang yan eh. Ay tao nga yan eh. Tao yan. Pero ito si Paul, tama itong sinasabi niya. At bandang huli, ang sabi niya dito, mahaba kasi ito eh. Ang sabi niya, "Oh, wicked man that I am." Sabi niya. "Oh, how wicked man that I am." Sabi niya. Kasi na-understand na niya eh. "Who will save me from this agony of death?" Sabi niya. Or who will rescue me from this agony of death? Sabi niya. Thanks be to God. Sabi niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ayan po ang sinabi ni Paul na siya ang makakapag-save sa kanya. Ayan po ano. Kaya nga ay style ni Morales na ganyan, hindi ba? Style niya yan. Makakaalis ba sa dyan? Hindi po. Engineer Tuto Kausing, hindi po siya makakaalis dyan. Sigurado po yan. Sigurado yan. Hanggang mamatay po yan. Ganun na yan. Maliban na lang kung magsisi siya at kahabagan siya ng Diyos. Ayan po. Si Marcos po, yung tandang Marcos na matay, ay ano ang sinasabi? Ganyan din ang sinasabi ni Enrile. Matanda na, hindi ba? Matanda na po yan. I did not steal a centavo. Ayan po ang sinasabi nila. Lahat yan. Yung mga korap na yan. Pati nga si Binay na narinig ko na yan eh. Although na yung mga accountable ni Binay, maliliit lang yan. Kasi Makati lang yan eh. Makati lang yan eh. Kung ikukumpara sa mga yung accountability ni Marcos at saka ni Enrile, hindi ba? Ay pero kailan lang narinig ko, matanda na yan ha, matanda na ha, at palagay ko ito si Enrile, hindi na makalakad ito na mag-isa niya, hindi na makapunta sa kanyang paroroonan, kailangan may taga-akay na. Ay baka nga ikuan na yan eh. Parang dito sa Amerika na may caregiver na yan, hindi ba? Wag po tayong magkuan dito. Ay, aminin natin yan, lahat tayo papunta dyan. Lahat po tayo. Hihina tayo, hindi na tayo makalakad. May maghuhugas na ng ating puwit, hindi ba? Pero hindi nagbabago po eh. Ang kwan nila, I did not steal a centavo. Kaya nga si Marcos hanggang namatay yun ang pinipilit niya, yun ang sinasabi niya. Kasi nga legal naman kasi yung pagkuha nila ng pira ibinibigay sa kanila ng mga kontraktor o kaya sa kontrata, hindi ba? Kaya I did not steal a centavo. Yun ang paniwala nila. Hindi ba? Na dahil sa talino nila, dahil sa galing nila, pinag-aralan nila ang batas, kwan yan parang share nila doon sa kontrata. Hindi ba? Kaya I did not steal a centavo.
Ayan po, hindi ba? Oh. Kaya nga, ay ang sabi ni Jesus Christ ay, "For without me, you can do nothing." Yung kahapon na binanggit ko. If you continue in my word, and if you continue in my word, you are my disciples indeed. Or you are indeed my disciples, sabi ni Jesus Christ. Then, you will know the truth, and the truth shall set you free. Nakalimutan ng marami kasi yung, if you continue in my word, you are truly my disciple, sabi niya. Or, you are my disciple indeed, sabi niya. Ayan po, hindi ba? Tinatanggal nila yon eh. Kahit na alam mo ang katotohanan, wala yan. Kahit na alam mo yan. At yun nga ang sinasabi ko kahapon, yung katotohanan kung minsan na sinasabi natin na ito ang tao na ito ay magaling, hindi eh. Ito ang tao na ito ay ang daming katangian, ganyan. Pero hindi totoo eh. Opo. Temporary lang po. Kung siya man ay malakas, kung siya man ay magaling, mga temporary lang yan. Ayan po. Iisa lang ang katotohanan. Yung si Jesus Christ ay anak ng Diyos o siya ang Bisaya. Yun lang po. Yun lang ang hindi nagbabago. Pero yung sasabihin natin na itong tao na ito ay champion ito, malakas, ay nagbabago po yan, humihina po ang tao eh. Hindi ba? Ayan po. Ngayon ay wala na, no? Wala na. Magbibigay lang ako ng kaunting additional, mga kababayan, mga minamahal, nilalakad ko po na hindi pwedeng baguhin ng tao ang sarili niya. Hindi. Wala pong tsansa. Kaya nga, dumating si Jesus Christ eh. At ang tao kasi hindi maniwala eh. Pero ako, na-experience ko po ito eh. At ang dami ko po na naobserbahan ng mga tao. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, mag-observe po kayo ng mga tao. Mag-observe po kayo sa mga pinsan nyo, mga kakilala nyo na gusto nilang magbago, gusto nilang baguhin ang takbo ng buhay nila. Wala eh. Walang nangyayari eh. O kaya, obserbahan nyo po ang sarili nyo. Ilang beses na kayong nangako. Ilang beses na po na ito gagawin ko, ito ay ganito ako, hindi natutuloy. Bakit? Nalilimutan nyo o kaya ay may mga aberya na nanggagaling o nangyayari. Ayun na nga eh, yung kinang ng ginto. Ayan po eh. At sinabi po ni Jesus Christ yan, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ayan po. Ayan po ang katotohanan dyan. Opo. Kaya nga ito, ay kung alam natin na ganyan na si Morales, na sinungaling, na tauhan pala yan ni Duterte, hindi ba, na nagbibinta siya ng baril, nagpapabinta ng baril at pinapapatay pa niya yung mga asset niya, ay wag na po tayong maniwala dyan. Nagagawa pa ng kabutihan yan. Hindi na po. Style na niya yan eh. Style na niya yan. Hindi na mababago yan. Ganyan na siya. Maliban na siya ay kahabagan ng Diyos. Opo. Ayan po ang natutunan ko sa pag-aaral ko ng Biblia. Ayan po. Ngayon, kung ayaw nyong maniwala dyan, ay okay naman eh. Okay naman po. Pero paulit-ulit, yan po ang sinasabi ko. Kaya nga nung isang araw, tinalakay ko eh, na kung may anak ka na babae na nililigawan ng may asawa, alam mo na may asawa o may pamilya na, bakit sinasabihan mo ang anak mo na, oy, lumayo ka dyan, huwag mong pansinin yan. Bakit? Alam natin na hindi na magbabago yun eh. Alam natin na magdudulot yun ng kasawian sa iyong anak. Alam na natin yan. Kahit na pasabihin niya na ganito, ganyan, o hindi ko mahal yung asawa ko, o i-divorce ko yan, ay hindi rin eh, hindi pwede. Kasi may kwan siya eh. Mayroon siyang
pananagutan sa anak niya, sa asawa niya. O, hindi ba? Ganun po yan. Alam natin yan. Alam natin na mahirap magbago kung ang isang tao ay sugarol o may mga bisyo. Binibigyan natin ng babala yung anak natin na huwag kang makisama dyan o huwag mong patulan yan. O, araw-araw po ay mayroong kwento na ganyan, hindi ba? Araw-araw po. Bakit? Ay yun na nga alam natin Alam natin na mahirap magbago yan Hindi ba? O sige po at hanggang dito na lang po At sana sa ating pakikinig ay mayroon tayong natututunan at pinapanalangin ko sa Panginoon po na bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya. Hindi itong wisdom na nanggagaling sa mundong ito na puro lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yan po ay si Juan ang nagsalita noon, si John. Yun nga, kung nahuhumaling ka dyan, ay the love of the Father is not in you. Ang sabi niya. O sige po, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. At marami pong salamat. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po ng marami.